Isa pa nga pong malakas na palagpak para sa Panginoon. Muli po tayong tumayo bilang paggalang po natin sa salita ng ating Diyos. Babasahin ko po sa King James Version yung ating pong sa Hebrews chapter 12 verses 1 up to 2. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang masalita na atin pong nabasa. Mula po sa talatang ito ay nais pong bigyan ng paksa ang mensahe ng Panginoon, run the race. Takbuhin ang karera ng pananampalataya. Yung sumulat po ng aklat ng Hebro, isinulat niya yung tinatawag na Hall of Faith doon sa Hebrews chapter 11 upang i-encourage niya ang mga mananampalataya na magpatuloy sa kanilang paglalakbay sa ating Panginoon. Kung titingnan po natin, meron po tayong tinatawag na Hall of Fame. Sa Hebrews chapter 11 naman, meron pong tinatawag na Hall of Faith. Mababasa po natin yan kung sino-sino yung mga tinawag na Hall of Faith at kung ano yung kanila pong mga ginawa. Sinadyang isinulat yan upang tayo po ay palakasin na tayo ay magpatuloy sa ating paglilingkod sa Panginoon. At sa ayaw at sa gusto po natin, we are surrounded by the testimony of faithful believers who have gone before us. Marami na tayong mga patutuo na narinig na kwento natin tungkol sa mga taong mananampalataya na naging tapat sa Panginoon na nauna na sa atin sa buhay na ito. At yan ay nagpapaalala sa atin na dapat tayo ay manatili sa ating pananampalataya sa Panginoon. And to run the Christian race successfully, we must remove every hindrance. We must endure with faith. And we must keep our eyes to Jesus. But how can we run the Christian race successfully? Papaano natin tatakbuhin ang karera ng pananampalataya ng may katagumpayan? In our text, there are 3 principles for the running the race of faith. Tinuruan tayo ng 3 prinsipyo upang matakbo natin ang karera ng ating pananampalataya. Sa verse 1a, ang sabi po dito, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us. We must run with preparation. Tumakbo tayo ng may paghahanda. Bago ang isang atleta, bago sumalang sa isang laban, anumang klaseng atleta yan, bago siya sasabak sa anumang laban, mayroon pong paghahanda
ginagawa. Sinasanay ang kanyang katawan, sinasanay yung kanyang lakas, yung kanyang bilis bago sumabak sa labanan. Ang mga kasali sa takbuhan, ang mga kasali sa mga boxing, ang mga kasali sa anumang klase ng sports, nagkakaroon po sila ng pagsasanay. Hindi kaagad sila sumasaba, lalo na kapag nire-represent mo ang bansa, lalo na pag nire-represent mo ang school, lalo na pag nire-represent mo ang iyong distrito, ang iyong bayan, ang iyong lalawigan, ang iyong bansa. Matinding pagsasanay ang ginagawa po ng bawat atleta. At dito po sinasabi sa ating binasa, isa sa mga preparation na dapat po natin gawin, remove every weight. Tanggalin ang lahat ng mga nakakabigat, nakakasagaban sa atin. Not everything that hinders us is sinful. Lagi po natin tandaan na hindi lahat ng nakakahadlang sa atin ay kasalanan. Good things can become distractions if they keep us from God's purpose. Kahit pa yung mga mabubuting bagay ay nakakadistract sa atin kapag nailalayunan tayo doon sa tunay na layunin ng ating Panginoon. Sometimes we are busy. Ang dami nating ginagawa. And because of business, nakakalimutan natin minsan, at hindi lang minsan, oftentimes, nakakalimutan natin minsan ang Panginoon. And because of comfort, ayaw nating bumaba. Dito na ako. Maayos ng kalagayan ko dito. Ba't ba ako magsisimulan muli? Aircon, yung worship list namin. Hindi ko na kailangan magpagod. Takayo na lamang ako. Kapag magsisermon, bakit ba ako magsisimula? Na halos ako lahat. Nakakadistract po yun sa tunay na layunin ng ating Panginoon. Unhealthy priorities. Minsan, ang dami nating hindi nakakatulong na prioridad sa ating mga buhay. At bilang isang mananampalataya, kinakailangan alamin mo sa Panginoon, alamin mo sa iyong sarili kung ano yung priority mo sa buhay. Dahil kapag ang dami mong prioridad, kapag hindi mo alam kung ano ang iyong priority, marahil ikaw na yung taong pinakabisi sa lahat ng tao sa ibabaw ng lupa. Pero kapag alam mo yung prioridad mo sa buhay, nagkakaroon ka ng kapayapaan, nagkakaroon ka ng kagalakan. Distractions. Ano ba yung mga nakakadistract sa atin? Sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ang sabi, we must remove all. Tanggalin natin ang mga yun sa ating pag-aanda sa pagtakbo natin sa karera ng ating pananampalataya. Wala pa akong nakita na isang mananakbo. Wala pa akong nakita na isang boxer. Wala pa akong nakita na isang PBA player o NBA player na ang mga damit at shirt pag nila ay cotton. Lahat jersey. Ano bang po
purpose nun? Dahil napakagaan sa kanilang katawan. Magpawis ka man, mapuno man ng pawis yun, madali ding matuyo. Kaya ganon yung kanilang isinusuot. At wala pa akong nakita na nagsuot ng steel toe na sapatos na runner. Wala pa akong nakitang basketballista na nagsuot ng leather shoes. Kadalasan na mga sinusuot nila, mga rubber shoes. At hindi lamang basta-basta rubber shoes, yung mga magagaan na rubber shoes. Kasi pag may mabigat, nakakasagabal yun sa kanila. Nakaka-distract yun sa kanila. Nakaka-disappoint yun sa kanila. Ganyan din sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa karera ng ating pananampalataya, anuman yung mga nakakabigat, anuman yung mga nakakasagabal, anuman yung mga umaagaw sa prioridad natin, kumpara doon sa paglilingkod natin sa Panginoon, ang sabi ng Bible, let us remove every weight. Yung mga nakakasagabal, tanggalin natin lahat. Sometimes, dumating ako sa punto ng buhay ko na parang hindi ko na alam yung prioridad ko. Nag-set aside ako. Nagkulong ako sa kwarto. Hindi ako lumabas ng ilang araw. Nanalangin ako sa Panginoon. Inalam ko talaga sa Panginoon. Ano ba yung mga prioridad ko bilang isang pastor? Ano ba yung prioridad ko bilang isang lingkod mo, Panginoon? Kapag busy ang pag-usapan, hanggang sa tinuruan ako ng Panginoon. Dumating yung punto na yung tinuruan ako ng Diyos. Sinunod ko yung mga sinabi niya, yung mga pinagawa niya. Doon ko nakita, napakahalaga pag may prioridad ka sa buhay. Kasi pag wala kang prioridad, wala kang patutunguhan. Amen? Like every athlete, ang prioridad nila is yung finish line. Hindi mahalaga kung gaano kalayo yung paggagalingan nila. Ang mahalaga, yung finish line. Kasi yun lang naman yung purpose nila. Bakit sila sumasali sa paligsahan? At tayong mga mananampalataya, bakit tayo tumatakbo? Bakit tayo naglalakbay yung journey ng ating pananampalataya? Let us check ourselves. Ano ba ang prioridad mo? Let us check ourselves. Ano ba yung mga nakakabigat, nakakasagapan sa paglilingkod mo sa Panginoon? The Bible says, pag nakita mo yon, remove, tanggalin mo ang lahat ng yon. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa na sinabi ko dito, na preparation, remove sin. Sin traps and slows spiritual progress. But repentance restores fellowship with God. Tanggalin anumang mga kasalanan sa atin. May mga tinatawag tayong habitual sin. Yung paulit-ulit mong ginagawa, inihingi mo ng tawad, pagkahingi mo ng tawad, gagawin mo na naman. Habitual sin. Remove that. Yan ang nakakahadlang sa paglago mo spiritually.
Napakahalaga sa Panginoon yung holiness, yung kabanalan sa kanyang harapan. Napakadali pong ipakita yung kabanalan kapag may mga kasama ka, but in your private life, kapag mag-isa ka na, kumusta ang kabanalan mo sa harapan ng Panginoon? The Bible says, remove spiritual, or remove sin. Is there a sin that is keeping us from the spiritual world? Po natin yan. Tanggalin po natin yan. Kung anumang kasalanan yung nakakasagabal sa iyo sa paglago mo spiritually, tanggalin po natin yan. Pangalawa na prinsipyo para sa pagtakbo natin ng karera ng ating pananampalataya. Sa verse 2a, ay verse 1b, ang sabi po dito, let us run with endurance the race that is set before us. We must run with perseverance. Tumakbo tayo ng may pagtitiyaga. Tumakbo tayo ng may pagpupursige. Why? Because the race is long. Yung pagtakbo natin, yung paglalakbay ng ating pananampalataya, mahaba-haba. Hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Even though na sinasabi ng banal na kasulatan na malapit na ang kanyang pagdating, pero gaano na ba kalapit? Ang Bible, wala siyang sinabi kung anong buwan, anong petsa, anong araw, anong taon na darating ang Panginoon. Ang sinabi niya, darating siya katulad ng isang magnanakaw. Na ang pagdating ng isang magnanakaw, yung hindi ka nakahanda sa kasarapan ng tulog mo, darating. Pag walang tao sa bahay, darating ang magnanakaw. Ganyan ang pagdating ng ating Panginoon. Ibig sabihin, hindi po natin alam, walang nakakaalam kung kailan darating ang ating Panginoong Jesucristo. At yun yung ating hinihintay, yung kanyang pagdating. Following Christ involves trials. Following Christ involves suffering. Following Christ involves opposition. Endurance means remaining faithful even when life is difficult. Manatili tayong tapat sa Panginoon kahit ng ating buhay ay napakahirap. Iba't-ibang pagsubok ang pinagdadaanan ng bawat isang isa. Iba't-ibang problema ang pinagdadaanan ng bawat isa po sa atin. But the Bible says we must remain faithful. Manatili tayong tapat sa Panginoon kasi hindi natin alam kung kailan darating ang Diyos. Baka sa panlalamig mo, biglang dumating, kumusta ka? Nasimulan mo nang maglingkod sa Panginoon. Nasimulan mo nang manampalataya sa Panginoon. Nasimulan mo nang ibinigay ang oras mo sa Panginoon. Nasimulan mo nang ibinigay ang buhay mo sa Panginoon. Lubos-lubusin na po natin at ipagpapatuloy po natin. Walang atrasan. Kumbaga, patay kung patay, sa iyo pa rin ako, Panginoon. Amen? No retreat, no surrender sa paglilingkod sa Panginoon. Because the race is long. The race is personal. Hindi pwede yung sinasabi ng mga pinusupong tao na sinasabi nila, sasabit na lang ako sa iyong paa kapag na-rapture ka. Personal po.
yung ating pagtakbo sa Panginoon. God has given each believer a unique course. Marahil ang binigay sa iyo ng Panginoon, 100-meter dash. Marahil ang binigay sa akin ng Panginoon, 200-meter dash. Sabay tayo na naglingkod sa Panginoon. Sabay tayo na tumakbo sa ating pananampalataya. Pero bakit mas nauna kang nawala sa mundong ito? Kasi yun lang yung takbuhin itinalaga sa iyo ng Panginoon. Amen. Amen. Hindi tayo pantay-pantay. Nabinigyan ng mga 1,000-meter dash na takbuhin. Ang ibig kong sabihin, bawat isa po sa atin ay may kakaibang layunin, kakaibang takbuhin sa ating buhay. That's why, don't compare your journey with someone else. Amen? Huwag nating ikumpara yung ating sarili sa iba. Kasi, we have a unique course na ibinigay sa atin ng Panginoon. Pero iisa lang yung paglalakbay ng ating pananampalataya. We must keep moving forward even when we cannot see the finish line. Sometimes yung finish line natatakpan ng mga ulap. Kaya minsan din natin nakikita, asa ng finish line? Gusto ko lang magpahinga, malayo pa ako, hindi ko na makita yung finish line. Yung mga tumatakip minsan, yun yung mga pagsubok, yun yung mga problema, yun yung mga discouragement, yun yung mga opposition na dumarating po sa atin. But lagi ko nating tandaan, yung isang kasabihan na paborito ko, behind the clouds, the sun is still shining. Amen? Amen! Nasa kabila ng mga ulap, andon nagniningning ang liwanag. Sa harapan ng mga pagsubok, hindi mo makita ang finish line. But sa kanyang likuran, andun yung finish line, naghihintay sa'yo. Kapatid, magpatuloy ka na maglingkod sa Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, keep moving forward. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangatlo, at ang panghuling prinsipyo para makatakbo tayo sa karera ng ating palataya. Verse 2, ang sabi po dito, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. We must run with your eyes on Jesus. Tumakbo tayo na yung mata natin nakatingin kay Jesus. Ang sabi ng Biblia, looking unto Jesus, the author and finisher of our. Bakit sa Kanya tayo tumingin kay Jesus? Sapagkat Siya ang pinagmulan at katapusan ng ating pananampalataya. Kaya dapat doon tayo nakatuon. Why? Because Jesus is our example. Siya yung ihimplo ng ating buhay. He endured the cross. Nagtiyaga siya doon sa cross. At dahil doon sa cross, ipinakita niya, ipinadama niya yung kanyang pagmamahal sa atin. At dahil doon sa cross, nagkaroon ng kagalingan ang ating mga karamdaman. At dahil doon sa cross,
nagkaroon ng kaligtasan ang bawat tao. Jesus is our example. He endured the cross. He despised the shame. Kinuha niya yung ating kahihiyan. Kaya dapat wala na tayong hiya. Kasi kinuha na ni Jesus yung kahihiyan natin sa cross. He took away our shame. Amen? Sabi mo sa katabi mo, dapat wala ka ng hiya sa paglilingkod sa Panginoon. Walang hiya sa paglilingkod sa Diyos. Baka mamaya narinig ko yung sinabi ni Pastor, dapat wala na akong hiya kasi kinuha ni Jesus yung hiya. Papasok ka na sa bahay, kukuha ka na kung anong gusto mong kunin doon. Walang hiya na yun. Walang hiya na yun. Kaya sa paglilingkod natin sa Panginoon, sa pagpapagamit natin sa Diyos, wala na tayong hiya. Amen! Alam nyo, kung nakikita nyo, kung napapanood nyo, yung mga pinupost kong video, bakit ko binibidyo, bakit ko pinupost, to encourage us, to encourage believers, na makakita doon sa video na yung mga bata nag-DMC, yung mga bata nag-opening prayer, yung mga bata nag-testimony leader, yung mga bata nagpapaawit sa Panginoon. Doon po sa Parlaksiyan. Kaya tayo po, mga kapatid, wala dapat tayong hiya na tumayo dito sa harap, sa pulpito, para magpagamit sa Panginoon, para ihayag ang kanyang kabutihan, ihayag ang kanyang katapatan. Kasi kinuha na ni Jesus yung hiya natin, kaya dapat magpagamit tayo sa Diyos. Amen? Jesus is our example because He completed His mission. Tinapos ni Jesus ang kanyang mission dito sa ibabaw ng lupa. His mission is to seek and save the lost. Kapatid, ilan na ba ang nailapit mo sa Diyos na kaluluwa? Ilan na ba yung nailapit mo sa Panginoon na buhay? Jesus is our example. We must run with our eyes on Jesus. Why? Because Jesus is our strength. Siya ang ating kalakasan. He began our faith. Siya ang pinagmulan ng ating pananampalataya, at hindi lamang pinagmulan ng ating pananampalataya, He sustains our faith. Tinutugunan niya yung pangangailangan ng ating pananampalataya, kaya nagkakaroon tayo ng ganitong pagtitipon, nagkakaroon tayo ng corporate worship, nagkakaroon tayo ng corporate prayer, nagkakaroon tayo ng pakikinig ng salita ng Panginoon, because sa mga bagay na yun, doon tayo napapalakas. Amen? Kaya dapat sa mananampalataya, huwag kang excited kapag outing. Mas excited ka kapag prayer meeting. Mas excited ka kapag Sunday morning, Sunday afternoon worship celebration. Mas excited ka kapag Wednesday night worship celebration. Amen? Hindi yung mas excited ka sa lakad ng barkada. Mas excited sana tayo na makatagpo, makapiloship ang ating Panginoon.
Why? Siya ang pinagmulan ng ating pananampalataya at tinutugunan niya ang pangangailangan ng ating pananampalataya. At hindi lang yun, He will complete our faith. Kukumpletuhin niya ang ating pananampalataya. Kumbaga, sa close up, you completely kukumpletuhin tayo ng Diyos. Amen? We must run with our eyes on Jesus. Why? Because Jesus is our reward. Siya yung ating gantimpala. He is seated at the right hand of God. Nakaupo na siya ngayon sa kanang trono ng Diyos Ama. Naghihintay ng takdang panahon sa kanyang muling pagbabalik. At sana sa kanyang pagbabalik, isa tayo sa magagantimpalaan ng Panginoon. Our greatest prize is not heaven alone, but Christ Himself. Yung ating reward ay hindi lamang ang langit, kasama na doon si Kristo. Mayroong awit sa himnan, rupa makita to, jay pagaryan tiyapo. Makikita na natin ng mukhaan yung Jesus na namatay para sa atin. Makikita na natin ng mukhaan yung Jesus na nagmahal sa atin. Makikita na natin ng mukhaan yung Jesus na nagligtas sa atin. Makikita na natin ng mukhaan at hindi lamang makikita, makakasama na natin siya sa pangwalang hanggan. Kaya dapat tayo bilang isang mananampalataya, laging nakatuon, nakatingin yung paningin natin sa ating Panginoon Jesus. Hindi sa mga pagsubok, hindi sa mga problema, hindi sa kung ano-ano, at kung hindi sa ating Panginoong Kristo. Brothers and sisters, I encourage you, we must finish the race faithfully. Tayo pong lahat ay tumayo. Sabay-sabay tayo at sama-samang tatapusin yung takbuhing inihanda sa atin ng Panginoon. The Christian race is not won by the fastest or by the strongest, but by those who remain faithful to Christ. Hallelujah. Pwede bang humanap tayo ng partner natin? Hanap po tayo ng partner natin. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Hallelujah. Naghahanap na ba tayo ng mga partner natin? Come on po. Huwag po tayo mahiya. Lumalis po tayo sa ating mga upuan kung kinakailangan. Hanap tayo ng partners natin. Hallelujah. Oh, hallelujah. May nahanap na ba tayo?
Pwede bang akbayan mo yung partner mo? Sabihin mo sa kanya, kapatid, walang iwanan. Sabay tayo, tatapusin natin ang takbuhin ito. Hallelujah. Oh, praise Jesus. Marahil ang iba sa atin, yung katabi mo, may mabigat na pinagdadaanan sa buhay. Marahil, hindi kayo pareho ng pinagdadaanan sa buhay. But the graces of God, we must finish the race faithfully. We must remain faithful to God. Whatever the cost, manatili tayong tapat sa Panginoon. Hallelujah. Gusto ng Panginoon ng bawat isa po sa atin ay maging matagumpay. Gusto ng Diyos na bawat isa po sa atin makasama niya sa lugar na inihanda niya. Nais ng Panginoon na ikaw at ako ay madatnan niya na mainit na naglilingkod, nagtatrabaho para sa gawain, para sa ikalalago, ikagaganda ng ministry na ipinagkatiwala sa iyo, sa atin. This ministry ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi mo kayang gawin na mag-isa. Hindi kayang gawin na mag-isa yung mga pastora po natin. Hindi po lamang ministry ng mga pastora natin. Ministry po nating lahat. Kaya dapat sabay-sabay po tayo na gawin itong mga ministry na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Oh, we worship Jesus. Oh, glory to God. Hallelujah. Oh, Jesus.
Father, in the name of Jesus, thank you for this afternoon. Sa iyong mensahe, Panginoon, pinalalahanan mo ang bawat isa sa amin na kailangan naming tumakbo, kailangan naming maglingkod sa inyo, kailangan naming ipagpatuloy ang aming nasimulang karera ng aming pananampalataya sa inyo, na sa pagtatakbo o pagtakbo ng karera ng aming pananampalataya, kailangan naming maging tapat sa iyo hanggang sa iyong muling pagbabalik, Panginoon. Hindi namin alam kung kailan ka darating. But ang pinanghahawakan po namin ay ang iyong mga salita na malapit ka nang dumating, Panginoon. Nawa po, kahit di pa namin alam kung kailan, kung anong taon yan, nawa, anumang oras na darating ka, madatnan mo ang bawat isa sa amin na tapat na naglilingkod sa inyo, Panginoon. Gamitin mo ang aming mga buhay, O Diyos, na maging instrumento para may mga mailapit pa po kaming mga kaluluwa sa inyong harapan na maglilingkod, magpupurit, magpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Salamat po, Panginoon, sa ministry ng City of God na pinagkatiwala mo sa amin. Hindi lamang ministry ng pastor ito, Panginoon, but ministry namin lahat. Ilagay mo sa aming mga puso ang pagmamahal, ilagay mo sa aming mga puso, Panginoon, yung prioridad na ikaw ay maitaas, mapapurihan, na magtrabaho kami sa iyong ubasan under the City of God, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, sapagkat kami po ay nasa isang organisasyon na kung saan binigyan mo kami ng authority na ipangaral ang iyong mga salita. Tulungan mo ang bawat isa sa amin na magampanan ang bawat responsibilidad na iniatang mo sa amin, Panginoon. At sabay-sabay kaming lahat, Panginoon, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, na magpapatuloy sa aming nasimulang pananampalataya sa inyo. Salamat ng marami, and whatever trials na kinakaharap ng bawat isa, Panginoon, give us victory. Give us victory, O God. Give us victory. Salamat ng marami. In Jesus Christ, mighty name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.